Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper. Magandang gabi po mga kapatid. At salamat sa Diyos at isa na namang pagkakataon ang ibinigay niya sa atin na magbigay ng kanyang salita. Bagamat record lang po ang mapapakinggan natin ngayong gabi, sa kadahilanan po na may nag-imbita sa atin na ipag-pray siya dahil nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan ng mga nakaraang araw at gusto niyang ipag-pray siya sa gabing ito. Kaya sa gabing ito ay record ang ating mapapakinggan. So, nasa 1 Thessalonians na tayo, chapter 2, at ang ibabahagi ko na verse ay matatagpuan sa verse 13. At ito ang sinasabi sa verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Isa na namang reminder sa ating lahat mga kapatid ang salita ni Paul dito sa verse 13. Ito po ay sulat ni Paul sa mga taga Thessalonian at yun ang sinasabi niya na kaya nga palagi silang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga salita na ipinangaral ni Paul ay tinanggap nila yung salita na yun na hindi nila inisip ngayon ay galing kay Paul, kundi tinanggap nila bilang tunay na salita ng Diyos. Kaya laking pasalamat ni Paul sa Diyos dahil tinanggap nila, hindi lang nila tinanggap yung pangaral ni Paul, kundi ipinabuhay pa nila na talagang inaccept nila yung pangaral na yun ni Paul sa kanila. Kaya laking pasalamat ni Apostol Paul. Kahit naman siguro sino na magbigay ka ng pangaral o magbigay ka ng mensahe sa iyong mga kapatiran o kapamilya or member ng pamilya, talagang pupurihin mo ang Diyos. Talagang pupurihin mo ang Diyos dahil talagang matutuwa ka pag in-apply nila yung itinuro mo kung talagang na-accept nila, diba? Kaya laking pasalamat ni Paul sa Diyos dahil talagang ang mga tao na binigyan niya ng mga salita ay yung mga ipinangaral niya ay tinanggap ng mga tao. Kaya laking pasalamat niya. Kaya tayo mga kapatid, magpasalamat tayo palagi sa Diyos dahil maraming nangyayari ngayon sa paligid natin na hindi kaaya-aya. Maraming mga problema, maraming mga pagsubok, maraming mga nangyayari na hindi natin inaasahan. May mga mawalan tayo ng mahal sa buhay, may mga sakit na hindi natin inaasahan, may mga problema na maya't maya nandyan, may mga lahat ng mga klase ng problema ay na-encounter natin. Ang dapat natin gawin, paalala na magpasalamat tayo kahit anong problemang dumating dahil hindi tayo pinapabayaan ng Diyos.
palagi siyang nandyan na gumagabay sa atin. Palagi siyang nandyan na nagre-remind sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Magpasalamat tayo dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Dito, isa pang nakita ko dito sa salita ni Paul, sinulat ni Paul na ito ay pagpasalamat tayo sa mga naririnig nating mga mensahe. Diba? Sabi nga dito, nagpasalamat siya sa Diyos dahil ipinangaral na niya sa mga taga-Thessalonian. Diba? So tayo na mga member ng Wesleyan Fellowship of Hong Kong, kung nakakarinig pa tayo ng mga mensahe ng mga preacher natin, nagpapasalamat pa tayo. Dapat natin tandaan, mga kapatid, na natin na magpasalamat. Karapatan natin na magpasalamat, o ano ba yung term na yun, na kailangan nating magpasalamat sa mga preacher natin dahil sa mga naririnig natin sa kanila ng mga mensahe ay galing sa Diyos, hindi galing sa kanila. Hindi ko alam kung ginagawa nyo rin yung bagay na yung after ng message ay nagpapasalamat tayo. Kasi ako, ang ginagawa ko, after ng message, hindi man ako makapagpasalamat sa kanila immediately. Nagme-message ako bago ako matulog sa kanila. Pinapasalamatan ko sila. Salamat sa Diyos. At ibinigay mo yung salita ng Diyos ngayong gabi na to. Salamat sa buhay mo. Ganon. Mini-message ko isa-isa. Kung sino ang nag-message ngayon, ay kung sino ang nagbigay ng mensahe ngayon, siya yung i-message ko pag bago ako matulog sa gabi. At alam niyo mga kapatid, na-appreciate ng mga preacher natin kung ganito ang ginagawa natin. Na-appreciate nila, na binabalik din nila yung papuri sa Diyos. Kaya huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa mga preacher. Dahil hindi madali ang magbigay ng mag-aral at magbigay ng mensahe linggo-linggo o every another day or every another Sunday sa mga kapatiran natin. Kaya dapat magpasalamat tayo. Huwag tayong makampante sa mga naririnig lang natin na salita, kundi kailangan aralin, kailangan tanggapin natin at kailangan tanggapin natin at ipamuhay natin at magpasalamat tayo sa mga nagbigay ng mga mensahe na yun sa atin, di ba? Pero bago tayo magpasalamat sa kanila, magpasalamat muna tayo sa Diyos, syempre, dahil siya yung nagbigay ng salita at ginamit ang ating mga preacher. Ganon ang ginawa ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Ipinangaral niya ang salita ng Diyos at nung tinanggap ng mga tao doon, nagpasalamat siya sa Diyos ng taus-pusong pasasalamat. Kaya isa na namang reminder to mga kaibigan, mga kapatid, na huwag natin kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. At huwag natin kalilimutang magpasalamat sa mga preacher natin na nagbibigay ng salita ng Diyos sa ating linggo-linggo. Kaya maraming salamat at ang Diyos ang papurihan sa gabi ito at sana ay may nakuha tayo kunting aral sa salita ng Diyos na ibinahagi ko sa gabing ito.
Once more, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa inyo. Ang Diyos ang mapapurihan sa gabi ito. Binabalik ko na sa ating presider. Good night.